Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Tuloy lang po ang ating Lakbay Aral Edition ngayong araw po na ito. At ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay kung ano po ang ibig sabihin ng police power. Pero bago po ang lahat, regarding po sa ating topic kanina, meron lang pong ibibigay sa atin na kaunting impormasyon po si Kagawad Marie. Ayan, bigla ko kasing naalala SK May, no? Yung medyo mainit at malalim talaga pag-usapan yung expropriation na yan. Kasi baka isipin ng ating mga kabarangay, doon tayo lagi nakabase sa batas at sa may-ari. Ito mga kabarangay, lalo na doon sa mga neighborhood association na rights pa lang or hindi naman kaya walang titulo yung tinitirikan ng kanilang mga bahay. Sa tingin ko po, it's timely at baka sakaling makatulong ito mga kabarangay na makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga umado kung tawagin. Ito yung para sa mga urban mission areas na baka sakali lang na ma-identify pa kung sino yung may-ari ng property. Kasi that's one para mailapit o maidulog natin sa ating mga mayor or gobernador na matulungan tayo na mapasa atin yung ating property na tinitirikan ngayon. Ngayon po mga kabarangay, after that, pagka lumapit kayo sa umado, pwede po kayo lumapit kay mayor na baka sakali mayor kayo po makipag-negotiate dun sa may-ari ng lupa para naman po matulungan kami. Yun naman yung gusto ko sana idagdag kanina, Kags Butch, kaso talagang inabot tayo ng oras. Yun nga, maraming salamat Kags Marie kasi kailangan linawin natin na hindi lang tayo kumikiling sa batas dahil out of pragmatic reasons, marami sa ating mga kababayan talaga ang mga naghihirap at nahihirapan talaga magpagawa ng bahay pero not to the advantage naman, to the disadvantage naman ng property owners. Kaya binabalanse ko ng local government units yan. Kami po sa Parañaque, we're very proud na nag-a-attend tayo ng mga, anong tawag dito, pag binibigay na yung susi ng mga bago nilang mga lupa. Tama ka dyan, na nabibigyan na sila ng rights. Naandun po kami, nagpapalakpakan at alam mo, very emotional yung mga ganong okasyon. SK, kasi kung nandun ka, nag-iiyakan yung mga tao na sa wakas, hindi kami mapapaalis at nabili na nga. Kasama yan sa power of eminent domain. Malawak kasi yan So, yung use, for public use, nagagamit na ho ng gobyerno para matulungan ng ating mga kababayan. So, next time, mag-iimbita kami ng talagang expert dyan para mabalanse natin lahat. At para naman kayong mga kagawad, mga kapitan, tayo po, alam natin ang mga gagawin natin pagka dumating sa atin ng ganyang mga issue. Especially po sa probinsya. Maraming salamat po mga kagawad at dagdag ko lang din po hindi lamang po para sa ating mga barangay officials at mga government officials, ito pong pag-i-introduction lang po natin ng topic na ito dahil gaya nga po na nasabi natin, napakalalim po ng issue na ito. Pero para rin po ito sa ating mga barangay residents na para malaman lang din po nila kung ano po ba ang mga kapangyarihan na meron ng barangay at kung tama po ba ang paggamit po nito sa kanilang mga lugar. Pero ngayon nga po mga kabarangay at mga kagawad, pag-uusapan din po natin ang police power at kung ano po ang ibig sabihin po nito. Basahin ko lang po mga kagawad, ang police power po, it is an inherent power of government to exercise reasonable control over persons and property in the interest of general security and safety. Alam nyo, yung police power, maraming nakaka-misinterpret nito. Akala nila may police police force. Hindi po, ang police power yan ang inherent right o karapatan ng gobyerno na panatiliing mapayapa ang isang lugar o ang ating bayan. O, halimbawa, barangay tayo, meron tayong inherent power na, meron tayong police power na tayo na ang bahala sa kapayapaan at kalinisan ng ating pong barangay. Yun lang naman po yun. Napakadaling intindihin. Pero kung lalaliman pa natin, halimbawa, kagaya ng sinasabi ko po noon, halimbawa sa Commission on Election, na palagi nilang sinasabing sila ay manghuhuli ng vote buyers o mga ganito, mga ganyan. Pero hindi sila makahuli. Bakit? Kasi wala silang police power. Wala silang
kakayahan o wala silang hindi sila binigyan ng enabling law para mandakip ng mga tao na nagvo-vote buy o kaya nagvo-vote selling. Wala talagang inherent police power ang Commission on Elections, kaya talaga nahihirapan sila. Except kung magsusumbong ka at kakasuhan nila. Dahil then yun, kakasuhan nila. Kaya anong nangyari ng BSKE, kung mapapansin ninyo, kasuhan ng kasuhan. Pero walang nahuli. So ito naman sa barangay, pag sinabi sa inyo halimbawa ng mga taong bayan na bakit ka nakikialam, nagpa-party kami dito, sobra namang ingay, 1:00 na ng umaga, at bagsakan yung mga bote, mga alak nyo dyan, ang barangay, kayo, kapitan, at mga kawani ng mga barangay, you have the inherent right. Meron kayong police power para patigilin ang mga ganong klaseng bagay para maiwasan ang sakuna for the general welfare of the community. Para yan sa pangkalahatan. Kaya napaka-importante ng tinatawag na police power. Dapat naiintindihan po natin yan. At paalala lang din po sa ating mga punong barangay o mga kapitan, mga kagawas, na hindi porket meron tayong tinatawag na police power, ay aabusuhin natin ito. Because you have to remember na meron rin pwedeng ikaso sa inyo yung abuse of power. 'Di ba? Kasi you are already the authority. You have the power to execute at magdesisyon ora mismo. Pero tandaan nyo po, there are always rules that you have to abide and you have to follow din kung ano yung due process. At kanina nabanggit ni Kagawad Butch yung sinasabi natin na, for example, yung sa COMELEC. Kasi we have to remember, Kags Butch, na ang COMELEC, they have the ministerial lamang po. Kumbaga, tatanggapin lang po nila yan, pero yung execution or yung police power na tinatawag, ay wala po ang COMELEC niyan. Kaya Correct. siguro nagkaroon din tayo ng problema na hindi agad-agad na nasusolusyonan, lalo na particularly sa vote buying. Kasi nga, sabi nga ni COMELEC Chairman George Garcia noon, kaya namin nagtatayo, pinag-uusapan yung vote buying tsaka vote selling na yan para ma-highlight yung kakulangan ng Kongreso na magpasa ng enabling law na dapat ang COMELEC nanguhuli. Pero wala kasing enabling law kasi baka naman sila ang makasuhan dahil nga legally outside yan sa boundary ng duties and functions ng Commission on Elections. So, pinipilit nating intindihin po yun kahit po tayo mismo. Minsan nabibigon tayo. Pero siya nga naman, kung kikilos ka ng legal at para hindi ka din naman mademanda, kinakailangan talaga. Nasa sa ayos yung iyong kilos. Kung wala kang police power, wala kang magagawa talaga. Yes, and there are really lot of loopholes pagdating Dami. sa batas na dapat talaga aksyonan, pero hindi rin ganun kadali, Kags Butch. Alam mo, Para kasing baka mamaya sabihan tayo dito na it's easy to say for you. Oo. Pero ang hirap pong gawin. Which is understandable. Kasi masela na bagay yan. But again, nandyan na po kayo. Baka naman po. oo nga. Yun nga sana kasi tama nga si COMELEC Chairman George Garcia, no? Alam mo, minsan inaasar natin siya, pero tama yung sinasabi niyang ina-highlight nila yung pagkukulang ng Kongreso. Hindi man nila masabi ng diretso. Ito yun, no? Maraming loophole. Sana nga ang ating mga idol legislators sa Kongreso at saka Senado, ito dapat yung mga pinag-uusapan nyo para matulungan nyo kami mga nasa barangay, nasa baba. Kasi nga ngayon hindi naman ayoko yung maging national issue, no. Hindi maganda nangyayari ngayon nagbabangayan sa kawasa dahil sa kapangyarihan matagal pa eleksyon, no. Nakikita niyo naman yan sa TV. Tsaka i-cite natin yung example, Kags, yung pag-create ng task force. At the end of the day, wala naman nangyari doon sa task force. There are lots of reports, pero wala pong action taken. Kasi walang police Diba? power. Yun ang naging problema. Unlike sa ating barangay, pagka may report na halimbawa may nagkakaraoke maingay o Itatawag nagkakagulo, lang po. itatawag lang yon. Meron tayong karapatan na kumilos at patigilin yan. Inherent right po natin ang police power. Hindi tayo nagpapadala ng police, tayo mismo. Pwede na natin gawa ng paraan. Binibigyan tayo ng principle of law sa gobyerno na meron kayong karapatan gumawa na patahimikan lahat yan. Ayan, maraming salamat po mga kagawad. Meron lang po akong karagdagang tanong tungkol po dito. Can police power be delegated? In other words po, pwede po ba itong iutos sa isang sangay ng gobyerno? Yes. Ito matinding ehemplo to, Kags SK Mai at Kags Mali.
Nung si Pangulong Duterte naghahanap ng katuwang noong pandemya, sino ang katuwang niya? Di ba barangay? So ano yung police power na ginamit ng barangay? Sinabi ni Pangulong Duterte, hulihin ninyo yung mga lumalabas pagka-lockdown na. Di ba? Nakita naman natin social media, hulihan, habulan yung mga tanod at saka yung mga hulihin ninyo yung mga yun nga, yung mga nanggugulo, yung mga during the pandemic, ang daming pinahuli. Hulihin ninyo yun sa mga drugs. Sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte nung time na yun, partner nila doon sa war against drugs ng ating Pangulo. So, yun yung masasabi mo bang yung mga tanod, police? Hindi. Pero they have the police power to execute whatever it is na kinakailangan magawa ng national government. So, yun yung delegation na delegate sa barangay. Halimbawa, sa local government naman, halimbawa, merong ordinansa na bawal magkaraoke, magkantahan, up to 10 o'clock lang, 11 o'clock na. Ang mag-i-execute yung barangay. Na-delegate na nila. Automatic po yun. Hindi kinakailangan nyo ng instruction. Automatic, pakikita nyo yung ordinansa, city ordinance. Barangay ang sakop. Ayan po ang delegation of police power. Kaya napaka-importante talaga, Kagawad Butch, ng ordinansa. Kasi yan po yung ating magiging batas na dapat pairalin po sa ating mga lugar. At madagdag ko lang, Kags Butch, na example dyan, yung mga motor na matitindi yung mga mufflers pang mabigatan. Ay, talagang kung makapag-motor talaga, hataw kung hataw. Alam mo, kaya ako nananawagan, Kags Butch, kasi yung bahay namin nadadaanan eh. Grabe po yung mga kapitbahay namin sa mufflers. Kaya po yung mga tanods, bilib rin naman kami dahil sila talaga ang nag-execute naman ito. Kaya tama si Kagawad Butch po, ang police power po ay nade-delegate po yan. Base sa batas na kaakibat nito through an ordinance. Speaking of motor, ayan nga siya sabi ko eh. Yung police power, hindi lang yan para makahuli. Para din yan pansita. Kasi tayo sa barangay, sita lang tayo ng sita eh. No? Pero alam ninyo, yung pagsita na yan ang nagbibigay leksyon sa ating mga kagaya na halimbawa hindi naka-helmet, yung sinasabi natin. Para sa inyo yan. May karapatan ang barangay tanod kahit na hindi sila traffic enforcer ng MMDA na manita for your safety. Yan ang magandang ng police power, sangay ng police power. Ayan nga po, maraming salamat po, Kagawad Butch. At idagdag ko lang din po bago po tayo pumunta po sa ating video na ipapalabas ngayon. Kagaya po ng ating pinag-uusapan kanina ng power to expropriate, meron din pong kondisyon, ito pong police power. Yes. At the Supreme Court notes nga po that there must be a lawful subject and lawful method para po gamitin po itong police power. Thank you, SK Mai. Ito na po, dumako na po tayo dito sa mahalagang announcement namin sapagkat sa barangay tayo, tumatanggap po kami ng mga videos ng mga magagandang proyekto sa inyong mga barangay. Kausap nga namin, na-interview po ako sa Marinduque News. At ang mga barangay doon, 15 municipalities yata sila doon. Ang mga barangay doon magsasubmit din ng mga projects nila. Hindi kinakailangan, high-polluting yung project ninyo, na kailangan na hindi. Alam ninyo, malinis lang ang barangay ninyo, maayos, matiwasay, masaya ang mga tao, pakita nila yung konting project ninyo. Alam nyo, ang mga constituents, yun naman ang ina-expect talaga sa barangay. Matiwasay, malinis, maayos. Kaya padala lang ho kayo ng mga videos at ipapakita po natin para magkaroon kayo ng inspirasyon, maging inspirasyon kayo sa ibang mga barangay. Ito nga po, 1 minute, panoodin nyo po itong videong mula po sa Action Barangay, dyan po sa Marinduque. Roll VTR. Pitik ng kabarangay, ayan, ito na po yung iniintay ng marami nating kabarangay. Nako, sabi ko nga po, itong ating pitik ng kabarangay, ito po yung mga pictures or mga video na ipinapadala ng ating mga kabarangay na gusto nilang ipaabot sa atin, sa ating mga kabarangay, yung mga magagandang nangyayari sa barangay na minsan na hindi po nakikita sa media, hindi po nakikita ng ating mga kabarangay. At ito rin po yung mga larawan o mga video naman, kung minsan naman may mga pagpuna tayo na gustong ipaabot natin sa kinauukulan. So ngayon pong araw na ito, isang video po ang papakita namin sa inyo mula po sa ating kabarangay, sa Barangay Banot,
sa bayan po ng Gasan. Ayan, camera rolling na. Ayan, pakita na natin. Ayan. Ang nakikita po nating video ngayon ay ang napakalinis at napakayaman po ng mga korales po diyan po sa Barangay Banot. Actually, ito po yung kailang kung tawagin po nila ito ay yamang dagat po. Ito po yung kailang bahagi po ng kailang dagat na itinuturing po nila na sanctuary po ng mga isda. Diyan po sa lugar na yan ay inaalagaan po ng ating mga kabarangay, nililinisan po. At sa ngayon po ay pinakikinabangan na sa pamamagitan ng tulong-tulong na pagbabayanihan ng ating mga kabarangay sa pangunguna ng kailang napakagaling at napakabait na kapitana ay nagkakaroon po ng kaayusan. At ngayon po, isa po sa tinitingnan at example po ng mga barangay sa bayan po ng Gasan itong ganito pong activity ng Barangay Banot. At alam niyo po ba sa kailang lugar na yan, dahil sa kailang pagtulong-tulong, ay napakayaman po ng mga yamang dagat, ng mga isda, diyan po sa nasabi pong barangay. At diyan po ay pinagbabawal po ang panguhuli po ng mga lambat na pwede pong makaapekto sa mga korales. Ang pinapayagan lang po diyan ay yung pamimingwit. Ayan, yun po yung mga uri ng pangingisda. At sa ngayon po ay unti-unti nang bumabalik, nabubuhay po ang mga corals, mga halamang dagat diyan po sa Barangay Banot. Kaya sa lahat ng ating mga kabarangay, sana po maging ehemplo po ito sa iba pa nating mga barangay. Dahil ang ating lalawigan, ang malaking bahagi ng ating mga barangay sa ating lalawigan ay napapaligiran po ng mga karagatan. Sana po ay gayahin po natin itong mabuting gawang ito ng ating mga kabarangay at ng ating mga barangay official dyan po sa Barangay Banot sa bayan po ng Gasan. Mabuhay po kayo sa inyong mabubuting gawa. Sana po ipamarisan po kayo at kayo po ay maging lalo pang produktibo sa inyong serbisyo publiko. Mabuhay po ang Barangay Banot sa bayan po ng Gasan. Ayan, maraming salamat po. Mula po yan sa Aksyon Barangay Marinduque News. Napakaganda po ng kanilang ipinadala po sa atin. Oo nga, kita niyo naman, naglilinis ng kanilang beach. Talagang, hindi lang mga hagawad yung mga yun, pati mga volunteers. Talagang pride nila kasi parang para na rin sa local tourism yun. Kags Marie tsaka SK Marie. Yes, kaya naman yung iba nating mga kabarangay dyan, especially yung mga barangay. Alam mo, Kags, maraming barangay, hindi lang sa NCR. Kahit sa mga provinces, marami silang mga programa talaga na pwedeng i-apply sa mga iba't ibang barangay. Lalo na kapag kakaiba, maganda. At magugulat ka na lang, Kags, napaka-creative talaga ng mga ating mga kagawats dyan sa mga probinsya. Yes po. Nakaka-proud talaga. Ang serbisyong barangay talaga direkto sa tao yan. Kaya nakaka-proud. It's about time. Yun nga, pinag-usapan namin ni Ka Adrian Rosales ng Marinduque News, Action Barangay. Na it's about time na i-focus natin ang serbisyo ng mga kawani ng barangay. Kasi direkto sa tao yan. Matagal na tayong hindi pinupuna. Pero tayo ang takbuhan talaga ng taong bayan. Kaya maging proud kayo kung anong ipadala nyo sa amin. At ipapakita po namin yan with all our heart. Kami po yung nagpapasalamat sa inyo. Yes po, maraming salamat po mga kagawad. At mga kabarangay, welcome din po kayo magpadala ng inyo po mga pictures at mga videos din po. Para naman po makita po nating lahat kung ano po mga magagandang proyekto na ginagawa po ninyo sa inyong mga lugar. Maraming salamat po mga kagawad ngayong araw. At maraming salamat mga kabarangay sa inyo pong pagtutok na naman sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan ni Kags Butch Serrano at ni Kags Marie Formentera Ferrer. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang, sa Barangay Tulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay